But minsan kasi sa dami ng kaso, lalo na yung mga PAW lawyers, pinipilit nila yung ibang mga akusado na aminin na para matapos ang kaso, kahit na inosente naman. Itong si Atty. Mark Tolentino, dahan-dahan ka, ginagamit mo pa si Pastor Kibuloy. Ginagamit mo pa yung SMNI. Ay, ang SMNI, suportado ng PAW yan. Grabe ka. Huwag mong gamitin si Pastor Kibuloy, kinikilabutan ako sa'yo. Magbagong buhay ka at magsisi ka sa ginagawa mo. Alam nyo ba nung pandemya, 2020-21, ako'y umiiyak mag-isa dahil naramdam ko ang pagsisikap ng mga PAW lawyers nationwide. Pero nyo, 6 million clients pa ang napagsilbihan kahit lockdown. Kahit may panganib ng COVID-19 noong 2020. Noong 2021, naka 9 million. Minsan, nilalagnat pa yung PAW lawyer, naka-face mask, naka-face shield, nagtatrabaho pa rin. Hawak ang laptop, magpapile ng pleadings. Internet. Pero tuloy pa rin ang trabaho. Pero yung sakripisyo ng mga PAW at kami po ay hindi nag-discriminate at hindi rin kami tumigil ng operasyon ng pandemya. Tapos ito isusukli mo, Atty. Mark Tolentino. Sa halip na pasalamatan mo yung mga PAW lawyers namin na kahit nagkasakit, nagka-COVID, nahigain, tuloy pa rin ang trabaho. Nasa ospital, nagtatrabaho. Ito ang ginanti mo. Ikaw, nauntog ka na pala nung panahon ni Manong Digong. Huwag naman ngayon, panahon ni BBM. I asked a support of one of the first family. Tinanong ko, Ma'am, sir, ituloy ko ba ito? Kung sabihin niyo hindi ko ituloy. Sabi niya, go! Hindi ko lang sabihin kung sino, but sabi niya, go! Nasa likod mo ako. Di tuloy ako. Yes. Secret po yan as of today. Ito ang ikinagalit ni Pangulong Duterte kaya sinibak niya si Tolentino sa pwesto. Kapag kinausap niyo po ang kahit sinong kamag-anak ng presidente, basehan na po yan para kayo ay sibakin. Itong pagsibak po kay Asek Mark Tolentino, magsilbing halimbawa po. Kapag sinabi ng presidente ni huwag niyong kausapin ang kamag-anak at kaibigan, huwag niyo pong kakausapin na. Maging ang asawa ng anak ni presidential daughter at Davao City Mayor Sara Duterte umalma sa sinabi ni Tolentino. Sa Facebook post ni Atty. Man Scarpio, tinawag niyang sinungaling si Tolentino sa pagsasabing in charge siya sa Mindanao Railway at pagkakalat daw ng kasinungalingan na may blessing ito ng First Family. Babala niya kay Tolentino wag daw gamitin ang pangalan ng First Family sa kalokohan niya. Si Pastor Kibuloy pa dinadamay mo dahil istasyon niya yan. Full support tayo sa SMNI. Kaya nga napanood ng mga lawyers natin dahil nagmo-monitor sila sa SMNI, di ba? Talagang monitor. Ang lakas ng loob mo. Natapakan tong PAW. Ba't hindi ka pumunta dito at magtanong? Mag-research sa aming website bago ka humusga sa amin. Gamit mo pa ang SMNI. Kaya masakit sa amin, mahal namin yung istasyon na yan. Gumamit ka kasi ng istasyon, mahal na mahal namin ng SMNI. Mahal na mahal namin si Pastor Kibuloy, tapos gagbanggit ka pa ng banggit kay Pastor. Si Pastor hindi ba sa nagsasalita na walang basian? Hindi ka na kinilabutan? Meron tayong oath. To the bar, to the bench, to the public, to the client. Legal ethics. Basta-basta ka, gagamitin mo ang media, tsaka huwag nang magtiwala sa PAW. Yun ang dating eh. Huwag pagtiwalaan yan, PAW pa amin, lumang tugtugin na po yan. Pagdating po ni Persida Acosta dito noong 2001, yan lumang tugtugin na yan ay tinapos na. Hindi na ang PAW-siopaw ang PAW. Hindi pa amin, umaapaw na po sa pagmamahal sa taong bayan. Hindi nakakatuwa yan, Atty. Mark Tolentino, ginawa mo, cyber libel, ginawa mo na yan. Abogado ka pa man din.